Ito yung daanan papunta doon sa elevated expressway nitong NLEX C5 Northlink segment 8.2 section 1A. Ito na yung magiging entry point ng mga sasakyan. Bali ang mangyayari, itong daan na to ay magiging dead end. So isasarado na to. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa may Mindanao Avenue, Service Road. Dito makikita natin sa harapan itong malaking project na lagi nating ina-update. Itong NLEX C5 Northlink segment 8.2 section 1A. Ngayon ay July 8, 2026. Ito na siya ngayon. Makikita natin yung progress ngayon dito. Malaki na yung progress ngayon, no? Abot na hanggang dun sa may kabila, nakatawid na. So, diretso tayo. Kung makikita nyo sa harapan natin, nung last time na nag-update tayo dito, bali parang ano pa to hindi pa siya nakatawid dito sa may Mindanao Avenue Extension. So ngayon, as of July 8, 2026, ayan, makikita nyo ngayon, dire-diretso na. Oh. Ang bilis ng progress nung construction dito. Ito nga palang ina-update natin ngayon ay ang NLEX C5 Northlink segment 8.2 section 1A. Ito yung elevated expressway na tatawid magmula dito sa may NLEX Toll Plaza papunta rito sa Quirino Highway. Ang haba nito ay may sukat na almost 2 kilometers and ang budget nito ay 2.2 billion pesos. Puntahan natin yung last time na dinaanan natin dito sa may magiging on-ramp tsaka off-ramp nitong section 1A ng NLEX C5 Northlink segment 8.2 section 1A. Kasi no last time na pumunta tayo, bukas na siya. Tapos ngayon, nakita natin, ang laki na ng progress. Pababa na. May mga workers na nagumagawa ngayon dito sa on-ramp tsaka off-ramp ngayon itong project na to. So akitin lang natin to. U-turn tayo dito sa may Quirino Highway. And then pag diretso natin dyan, makikita natin yung yan. Dyan lang sa harapan natin yung station ng Metro Manila Subway. Yung Mindanao Avenue Station. Tapos kaliwa tayo rito. Tingnan natin yung sitwasyon ngayon ng mga kabahayan na na-demolish. Ito nga palang NLEX C5 Northlink project ay magmumula dito sa NLEX papunta ng C5, CP Garcia. Approximately, nasukat nito ay nasa 11.3 kilometers magmula dito sa may toll gate ng Mindanao Avenue papunta sa may CP Garcia. May cost ito na 24 billion pesos. Itong kabuuan ng project na to. Magmula dito sa NLEX hanggang doon sa pinakadulo sa CP Garcia sa may Katipunan. Ayan, nandito na tayo sa ibaba nitong off-ramp and on-ramp nitong section 1A ng NLEX C5 Northlink segment 8.2. So ito pala yung purpose noon, kaya pala parang naglagay sila dito ng parang tulay kasi para tumawid dito sa daan. Tapos makikita nyo dyan sa kanan tsaka sa kaliwa, yan yung mga bahay dati na mga residente na nakatira dito. And eto, pababa na yung yung daan ng mga sasakyan. Siko tayo rito, kanan tayo, papuntang Kings Point. Ayan, tingnan natin yung sitwasyon doon. Ito yung pakaliwa, ito yung mga papunta ng General Luis, papunta ng Novaliches. Tayo naman, kakanan tayo rito. Papunta naman to ng Quirino Highway sa may Kings Point. So ito yung magiging tagusan ng project na to. Bilis lang, oh. Parang by December siguro baka pwede nang to madaanan na to. Or ano ba ngayon? Ano pa lang, July, August, September. Siguro by October pwede na. Kasi buo na oh. Dito tayo sa King Alexander Street. Ayan, paokan tayo ngayon dyan. Ito na yung exit.
nung Section 1A, itong project na to. Ayan, makikita nyo dyan sa kanan, ito na yung mga demolished na mga bahay dito. May ano na, may bakod na. Ayan, dito sa harapan natin, eto, nakabakod siya ngayon. Kung makikita natin, magkakaroon ng daan dito. Ito yung daanan papunta doon sa elevated expressway nitong NLEX C5 Northlink segment 8.2 section 1A. Parang ito yung ano, ito yung on-ramp. So yung mga gagaling dito sa Quirino Highway, dito dadaan, paakyat doon, papunta doon sa may NLEX. Tapos yung mga galing naman sa NLEX, nando sa kaliwa, pababa sila dito, tapos dito rin ang daan nila. So ito na ngayon yung mga kabahayan dito. Ito yung dinaanan natin dati. Ito yung papasok dyan. Tapos ito na yung mga bahay na demolish ngayon. So ito siya. Bali may mga bahay rin pala na hindi na nadamay. Dito na tayo sa Quirino Highway, dito sa may Kings Point, kung saan ito yung magiging karugtong ng project papunta doon sa Katipunan C5. Malapit doon sa may City Garcia. Silipin lang natin yung lagusan nito, o itagusan nito pagka natapos na. So dito dadaan yung mga sasakyan. Parang gumanon siya, no? Curve siya ng konting paganon. Hindi siya diretso dito sa palengke ng Sauyo. So I think ito yun, no? Ito yung nakabakod na to. So dito dadaan. Kasi may na-clear na lote rito eh. Ang nagustuhan nito, papunta rito sa may likod ng Mercury. So yung mga kabahayan dito sa likod ng Mercury, ito yung karugtong ng project, papunta doon sa may C5, Katipunan. And then dito, makikita nyo, open na siya. Na-clear na yung daan dito. Ito, makikita nyo dito, pag ganun, pa-diretso. So itong sa harapan natin, ito yung magiging entrance. Papasok, magmula dito sa Quirino Highway, papasok dito sa NLEX C5 Northlink segment 8.2 section 1A. So yung ito yung mga sasakyan na to galing ng Novaliches. Tapos ito nakikita nyo, yung nakaharang dito. Ito na yung magiging entrance ng mga sasakyan. Yung pasukan, papunta ng NLEX. So yung mga sasakyan na galing dito sa Quirino Highway, hindi na sila liliko hanggang doon sa pinakadulo sa may Mindanao Avenue. Dito na sila liliko, iiwasan na nila yon, dire-diretso na sila papunta sa elevated na expressway. Tapos yung palabas naman ay doon sa may kabila, sa may Kings Point. Bali yung Kings Point pala ay isasarado na, so magiging dead end na siya. At yun na yung magiging exit ng mga sasakyan galing sa elevated expressway. So makikita nyo, ayan siya ngayon. Ito na yung magiging entry point ng mga sasakyan. Tapos, diretso yan, tatawid yan dito sa may likod ng Mercury. At yung mga kabahayan naman dito, yung susunod na
ma-demolish at mare-relocate naman sila sa mga relocation na site na ibibigay sa kanila. Bali, ang mangyayari, itong daan na to ay magiging dead end. So isasarado na to. At yung ilang mga establishments dito na nandito sa bungad, naitanong ko doon sa isa sa mga nagtatrabaho doon sa project, made-demolish daw itong mga establishment dito. And magiging dead end na. Pero itong Jollibee, hindi raw ito masasali sa demolition kasi hindi siya abutin. And kasama rin siguro itong Red Ribbon. Pero dito, sa part na to, totally closed na. Magiging dead end na siya. So may daan pa rin pero hindi na siya dire-diretso. Isasarado na to. At dito na yung magiging exit ng mga sasakyan. Kaya pala may mga bahay dito na na-demolish din, no? Dito sa kanan, kung makapansin nyo, etong Ever, made-demolish din to. And dito makikita nyo, may may mga establishment din dito na na-demolish. Umabot ng 24 billion pesos yung kabuuan mula sa may NLEX hanggang sa may C5 sa may Katipunan. Ito yung galing sa estimated to, galing sa NLEX MPTC for NLEX C5 North Link segment 8.2. So total length nito ay 11.3 kilometers magmula NLEX hanggang C5 sa may CP Garcia. Total project cost nito ay around 24 billion pesos para dun sa 11.3 kilometers. So ito namang section 1A ay specific cost nito ay 2.2 billion pesos. Ang contractor nga pala ng project na to ay ang China Road and Bridge Corporation or CRBC. Ang target users nito ay para sa mga class 1 at class 2 at class 3 na vehicle. So ang daily traffic capacity nito ay inaasahan na aabot ng 11,000 na sasakyan kada araw yung makikinabang dito na dadaan. Ayon sa site ng MPTC, target operation daw nito ay sa September ngayong taon. So mukhang aabot naman sila dahil ang July, August, September mukhang kakayanin ata kasi buo na nagawa na nila Pwede nang madaanan. Mabilis lang naman yung paglagay ng spalto. Pero yung mismong structure ng project ay buo na. So yung mga sasakyan na galing Novaliches, hindi na sila aabot dito sa Mindanao Avenue para pumunta sa NLEX, papasok ng NLEX kasi doon may may entry point na madadaanan ng mga sasakyan papunta doon sa NLEX. Tapos yung mga mag-e-exit naman pwede na rin sila dito sa Quirino Highway. Or pag natapos na, dire-diretso na yun hanggang Katipunan, C5 or CP Garcia. Okay, so patawid na tayo ngayon ng Mindanao Avenue. Ito na muna ang latest update natin dito sa C5 North Link segment 8.2 section 1A as of July 8, 2026. Maraming salamat sa pagsama sa akin. And magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod na update. Thank you so much and God bless po sa inyo lahat.